Makikita nyo, napakasukal pa po nitong property na to. Pero yun naman po ay pwede nyo pang mapahawan at lalabas din po ang tunay na ganda po nitong property na to. Andito na po tayo sa may tabing sapa po ng property. At kung makikita nyo, yung sapa po niyan, yan po ay napakalawak din po. Medyo malaki din po yan at hindi po yan nauubusan ng tubig. At ang kinagandaan po dito sa property na to ay pwede po kayo magpigiri dito sa property. Kaka-permit naman daw po kayo pag kayo po ay magpipigiri po dito sa property. Ito po, halimbawa na lang po ito na meron po silang alaga po dito na pang backyard. Dito daw po sila nakakuha ng ginto. Yung mga bata po dito, pag naglalaro daw po dito, ay meron daw po ito nakukuha ang ginto. Diyan po sila nag-aalukay. So yun mga farm, sa mamagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong property po ang ating bibisitahin ngayon. Bali meron tayong bibisitahin dito po sa Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon mga farm. At kung makikita nyo, andito na po tayo sa loob ng property. Itong property po na to mga farm ay napakaganda po dahil po kahit paano, kung makikita nyo to na masukal, pag napalinisan nyo po yung lugar na to, ay mas maganda po yan sa inaakala nyo dahil po ito po ay malapit po sa highway at malapit din po ito sa town proper mga farm. Ito pong dinadaanan po natin ngayon na kung makikita nyo, ito po yung nasudsud na po nila. Ito po yung magiging right of way po ninyo na may sukat po na 70 meters mula po sa highway mga farm. Ganun lang po siya kalapit sa highway. At ito na po yung mismong property. Kung makikita nyo po itong way na to, dito na po tayo papunta sa loob ng property na to. So mga farm, ipapakita ko lang po sa inyo yung kalsada o yung mismong highway no mga farm. Ito na po yung highway dito sa property na to. Halos 70 meters lang po to 100 meters po ang layo po nito sa highway. Yung property na to mga farm. Dito lang po yung property po ninyo. Makikita nyo po yan. Dalawa po ang pwedeng maging daanan po dito. Pwede po dito sa may 70 meters to 100 meters na susud-sunod pa po papuntang property. O dito naman po sa kabila na meron na pong existing road. Ito naman pong property na to mga farm ay 4 wheels accessible na po. Kaya kung makikita nyo. Yan. Ito daw po yung dating existing road po na nasabi ko po sa inyo, yung 4 wheels accessible. Yan na po yung papunta sa loob ng property. Yan po ay 3 meters po ang lapad at pasok din po ang mga sasakyan dito sa loob ng property. Bali ito, kung makikita nyo po itong way na to, pag niretso nyo po yan na po yung papunta po sa Cam Norte. Yan po ay Lobo Cam Norte mga farm. Yan na po ang karugtong po niyan. Pero hindi pa po yan tapos mga farm. Yan po ay under construction pa rin po. At ganoon din po dito sa may kabila. Sa may San Vicente mga farm. Yan po ay San Vicente Ginyangan po. Yan naman po ay under construction na rin po at hindi pa po pwedeng daanan. Bali dumaan pa rin po tayo dito sa mismong barangay road papunta po ng Tagkawayan proper. Yan po ay may travel time po na 12 kilometers at ito naman po sa highway na to hanggang property may 70 to 100 meters lang po ang layo sa loob ng property. Kaya tara mga farm, pasok po tayo sa loob ng property. So yun mga farm, nakita nyo na po yung mismong kalsada. Pasok na po tayo dito sa loob ng property mga farm. So yun mga farm, dito na po tayo mismo sa loob ng property. Ito na po yung kabuuan ng property. Kung makikita nyo, napakasukal pa po nitong property na to. Pero yun naman po ay pwede nyo pang mapahawan at lalabas din po ang tunay na ganda po nitong property na to. Bukod po doon, pag-usapan na po natin yung mga natanim dito sa loob ng property. Bali yung nakatanim po dito sa loob ng property ay meron pa po itong 600 na kapuno ng niyog. Ito naman pong sukat ng property na to, may sukat po na 2.2 hectares mga farm. At ang kinagandaan po dito sa property na to mga farm, napakarami daw po na tanim nitong rambutan. Bukod po doon, marami rin daw po itong langka. Kaya talagang hindi ho kayo magugutom dito sa dami po ng fruit bearings na nakatanim dito sa property na to. At isa pa ho mga farm, meron po itong sapa. Ito po ang pinagkukuhaan po nila ng tubig. Yan daw po ang nagsisilbing source of water dito sa loob ng property. At meron din po itong electricity mga farm. Yung karating po ninyo dito na property ay meron na po itong electricity. Bukod po doon, itong property na to mga farm ay dasig na dasig po sa puno ng niyog dahil ito po ay magkakatabi. Kaya kung makikita nyo, magkakatabi po yan. Meron po mga parte di po dito na nahawan na. Yan. Kaya po na sinabi ko sa inyo, yan. Hawan na po ng konti yan. Pero hindi pa po lahat nahawan mga farm. Makikita nyo. Ito na po yung kababaan ng property, kasama po yan sa property. Bukod po dyan, ay meron po sila dong pinagkukuhaan po ng niyog o yung pinaglulutuan po ng niyog. Ito po, pinagkukuhaan po nila. Yan. Ito po yung pinagkukuhaan po nila ng niyog. Yan po nila, niluluto po yung mga bao po na para po pang benta. So tara mga farm, punta po tayo din sa mismong sapa para makita nyo rin po.
So yan ang mga farm, bukod po doon, marami pa po itong mga natanim na hardwood trees. Ito naman po ay meron po itong mga natanim na mahogany at mga puno ng batino. At ganoon din po, marami rin po itong mga kawayan na nakatanim sa loob ng property. Kaya napakalaki po ng pwede nyo pong maani po dito sa loob ng property po nito. Dahil po ang pagkakasabi po na mismo may-ari nito ay meron pa daw po itong langka na mahigit 50 kapuno po. Ganun po karami ang tanim po ditong langka sa loob ng property. Kung makikita nyo mga kaparm, ito na po yung hose na sinasabi ko sa inyo. Dito na po sila kumukuha ng source of water po nila. Yan, galing po yan sa sapa. Nandun galing sa baba. Ito mga kaparm, may harvest pa po sila. So yun ang mga farm, dito na po tayo sa may tabing sapa po ng property. At kung makikita nyo, yung sapa po na yan po ay napakalawak din po. Medyo malaki din po yan at hindi po yan nauubusan ng tubig. At ang ginagandaan po dito sa property na to ay pwede po kayo magpigiri dito sa property. Magkaka-permit naman daw po kayo pag kayo po ay magpipigiri po dito sa property. Ito po, halimbawa na lang po ito na meron po silang alaga po dito na pang backyard. Itong mga baboy po na yan. At kung makikita nyo, mga ilang piraso rin po yan. Yan. Meron pong native, meron din pong hindi. Pero parang halos lahat po ito, mga native po yan na mga baboy. Meron din po yan doon mga farm sa may kabila. At ito na po yun, ay sakop na rin po ng property. Ayan. Makita nyo po ito. Ayan. Sama na po yan sa property. Ito pong sapa na yan. Sama na po yan sa loob ng property. At pwede rin po kayo dito mag-alaga ng mga ibang hayop. Pwede po kayo mag-alaga dito ng kambing, kalabaw, baka, at mga kabayo. So yun ang mga farm, pag-usapan po natin yung titulo ng property. Bali, ang titulo po ng property na to ay OCT pa po at updated naman po ang amilyar ng property. Bali, ito po ay meron na rin po itong lot plan. Ang lot plan po nito ay luma pa po mga farm. Original pa po yung mismong lot plan nito. Ang kinagandaan po din sa property na to, ito po ay kahit OCT, may maayos naman po itong pipirma mga papel dahil po ito po ay mga patay na po yung mga nakapangalan sa titulo. Pero ito naman po mga nagmana, buhay pa po. At yun naman po ay ready naman po pumirma mga farm. So yun na mga farm, tara. Puntahan po natin yung gawin po na rin na iyon para po makita po natin yung ganda ng property. So yun na mga farm, ang sinasabi po nila dito sa property na to, ito daw po ay may ginto. Kung makikita nyo po yung baba na yan, dito daw po sila nakakuha ng ginto. Yung mga bata po dito, pag naglalaro daw po dito, ay meron daw po ito nakukuha ang ginto. Diyan po sila nag-aalukay. Medyo malalaki daw po ang tipak ng ginto po na nakukuha po nila dito. Conforme po sa lalim po na nahuhukay po nila. Yan, kung makikita nyo yung kulay na yan po yung itsura daw po na pagkukuha nila ng ginto. Ganyan na ganyan daw po ang itsura nun. At ito po, kung makikita nyo dito sa way na to, mga farm, ito naman po yung sakop na rin sa property. Pati yung ibabaw niyan. Makikita nyo yan. Sakop pa po yan sa loob ng property. At itong may kapatagan ng konti dito mga farm. Bukod po doon mga farm, itong property na to ay 4 wheels accessible din po. At kung magagaling po kayo doon sa may highway papunta po dito sa property, ay 4 wheels accessible din daw po ito. Dahil po sabi po nila dito, ito maas lang daw po ang pinakadamo, kaya po hindi na po ito natatabasan at hindi na po ito nadadaanan. So yun na mga farm, ito na po yung mga tanim po nila na gabi. Yan, napakarami po nilang tanim na gabi po dito sa property na to mga farm. Bukod po dyan, hanggang dito pa rin po sa isa pa rin po itong property na to. Yan, paikot po yan. At sinasabi pala nila dito mga farm, may bukal pa po sila dito na nasa loob ng property. Yan po ay pinagkukuhaan daw po nila ng malinis sa tubig o yung iniinom po nila pang araw-araw po. Yan naman po ay mga nakahosta daw po dito sa loob ng property at dun daw po nagagaling yung tubig po nila sa bukal po niyon. So yun lamang po mga farm, no? Isang magpalang araw po sa ating lahat. God bless all po.